Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagpadala ng rescue team ang Pilipinas sa Myanmar matapos ang naganap na magnitude 7.7 na lindol dito. Ayon sa Philippine Air Force, dalawang C-130 aircraft na lula ng iba't ibang team ang sakay na tutugon sa mga apektadong Pilipino sa Myanmar. Tutulong ang naturang grupo sa rescue operation sa 4 na nawawalang guro sa Myanmar matapos ang lindol. Kabilang din sa grupo ang medical team at karga ang iba pang mga supply. Sa kasalukuyan, 16 na Pinoy sa Qatar ang nakadetine matapos ang isinagawang iligal na protesta. Samantala, 3 menor de edad naman ang pinalaya. Para sa ibang detalye, narito ang ulat. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA na 16 na mga Pinoy pa ang nananatili sa kustodiya ng mga otoridad sa Qatar. Kaugnay pa rin ito ng pagsasagawa ng iligal na protesta ng mga naturang Pinoy tungkol sa isyu ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilabag ng mga Pinoy ang Qatar Law No. 18 of 2024 na nakasaad na ang mga hindi otorisadong protesta ay iligal. Ang mga pagtitipon o protesta umano kasi ay kailangang may permiso ng pamahalaan ng Qatar. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, 20 ang kabuang bilang ng naaresto, ngunit pinalaya ang 4 kung saan ang 3 dito ay menor de edad. Kung makasuhan man ang mga nakadetineng Pinoy, maaaring umabot sa 3 taong pagkakakulong ang kanilang kakaharapin. Pagtitiyak naman ng DFA, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa pamahalaan ng Qatar para ma-monitor at masiguro ang kapakanan ng mga naturang Pinoy. Susubukan umano ng pamahalaan na sila ay mapalaya. Paalala ng DFA sa mga Pinoy, sumunod sa mga batas na nakapaloob sa tinitirhang bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon sa Malacanang, hindi posible na masuspinde ang taas pamasahe ng LRT1 na magsisimula sa April 2. Kinumpirma ito ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na aniya malalabag nito ang nakasaad na kontrata ng pamahalaan sa railway operator. Matatandang inanunsyo ng Light Rail Manila Corporation na magtatakda ito ng dagdag singil sa LRT1 para umano pagandahin at palawakin ang operasyon nito. Ang dating minimum fare na 15 pesos ay magiging 20 na habang ang maximum fare naman na dating 45 pesos ay magiging 55 pesos na. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon 3 oras na nagbuga ng abo. Publiko pinag-iingat mula sa job scams. 3 menor de edad na aresto sa Qatar, pinalaya na. Iba pang kasamahan, posibleng makulong ng 3 taon. Malacanang sinabing hindi posibleng ipatigil ang taas pamasahe sa LRT1 sa April 2. Destination of the Year Award na iuwi ng Pilipinas sa Roots Asia 2025. At OPM artist dismayado sa mga kandidatong gumagamit ng kanilang kanta ng walang pahintulot. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako, si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagbuga ng ash plume o abo na may taas na 1,500 metro ang Bulkang Kanlaon nitong huling araw ng Marso. Nagsimula ito pasado alas 3:24 ng hapon at humintong magbuga ng abo dakong alas 6:45 ng gabi. Tumagal ng 3 oras at 21 minuto
ang aktibidad ng bulkan. Inaasahan na makararanas ng ashfall ang ilang mga residente na malapit sa Bulkang Kanlaon habang nananatili naman ito sa Alert Level 3 status. Mas pinalakas na suporta sa mga magsasaka ng Rosales. Ito'y sa inilunsad na proyektong magpapabago sa kanilang kabuhayan na bagong Agricultural Trading Center. Yan ang balitang hatid ni Jade Buhoy. Inilunsad ng kalihim ng agrikultura ni si Francisco Chu Laurel Jr. ang Rosales Agricultural Training Center na nagkakahalaga ng 60 million pesos. Layo ng proyekto na gawing mas kapaki-pakinabang ang pagsasaka sa pamamagitan ng tuwirang pagkakalakal ng ani ng mga magsasaka. Matatagpuan ito sa 8,000 metrong kwadradong lupa na donasyon ni Representative Robert Raymond Estrella. Kasama rin sa nasabing proyekto ang isang training faculty upang turuan ang mga magsasaka ng makabagong teknolohiya at pagnenegosyo. Plano rin ng DA na magtayo ng rice drying facility sa karatig na lupa na ibinigay ni Mayor William Cesar. Samantala, darating sa Hulyo ang Mobile Soil Laboratory upang masuri ang lupa at mapataas ang ani ng magsasaka. Ang nasabing sentrong ito ay inaasahang maging modelo para sa iba pang lalawigan na tutulong sa mga magsasaka laban sa mapang-abusong sistema ng kalakalan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, ilang original Filipino music artist ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga kandidato matapos gamitin ang kanilang mga kanta bilang campaign jingle ngayong panahon ng kampanya. Kabilang narito ang OPM rock band na Lola Amor, kung saan marami umanong kandidato ang gumagamit ng kanilang kanta nang walang pahintulot. Tanyag ang banda sa mga kantang Raining in Manila, Fallen at Pwede Ba. Parehong karanasan rin ang nangyari sa Pinoy hip-hop artist na si Omar Baliw matapos gamitin ang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang awitin na KNB sa isang proclamation rally. Hinihimok naman ang COMELEC na magsampa ng formal na reklamo ang mga OPM artist laban sa mga kandidatong hindi otorisadong gumamit ng kanilang mga kanta. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon 3 oras na nagbuga ng abo. Publiko pinag-iingat mula sa job scams. 3 menor de edad na aresto sa Qatar, pinalaya na. Iba pang kasamahan, posibleng makulong ng 3 taon. Malacanang sinabing hindi posibleng ipatigil ang taas pamasahe sa LRT1 sa April 2. Destination of the Year Award na iuwi ng Pilipinas sa Roots Asia 2025. At OPM artist dismayado sa mga kandidatong gumagamit ng kanilang kanta ng walang pahintulot. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Para naman po sa ating mga motorista, bad news po dahil sa ikalawang sunod na linggo, muli pong tumaas ang presyo ng langis. Epektibo ngayong unang araw ng Abril ang piso at 40 sentimo na pagtaas kada litro ng gasolina, habang parehong piso at 20 sentimo naman sa kada litro ang itataas ng kerosene at diesel. Isa sa iniuugnay ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang pagtaas ng presyo sa kakulangan ng pagdaigdigang supply kasunod ng US sanctions sa Iran. Ibinahagi ni DBM Secretary Amena Pangandaman ang kanyang karanasan bilang babaeng leader sa isang fireside chat ng City Philippines nitong kamakailan lang sa Taguig. Tinukoy niya ang kahalagahan ng pagbibigay ng boses at espasyo para sa kababaihan at mga minorya sa desisyong pambansa.
Ayon sa kanya, mga babae ay namumuno hindi lamang gamit ang isip, kundi pati ang puso na siyang nagpapalakas sa kanilang kakayahan sa serbisyo publiko. Samantala, binuksan ang ika-11 Big Bite Northern Mindanao sa Ayala Centrio Mall. Tampok ang iba't ibang putahe mula sa rehiyon. Inulunsad ito sa pamamagitan ng Humba Tasting bilang paggalang sa isa sa mga paboritong ulam ng Mindanao sa pakikipagtulungan ng Culinary Institute of Cagayan de Oro. Buong suporta rin ang pinakita ng Department of Tourism Region 10 habang patuloy na itinatampok ang kultura, inobasyon at pagmamahal sa pagkaing Pilipino. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Bulkang Kanlaon 3 oras na nagbuga ng abo. Publiko pinag-iingat mula sa job scams. 3 menor de edad na aresto sa Qatar, pinalaya na. Iba pang kasamahan, posibleng makulong ng 3 taon. Malacanang sinabing hindi posibleng ipatigil ang taas pamasahe sa LRT1 sa April 2. Destination of the Year Award na iuwi ng Pilipinas sa Roots Asia 2025. At OPM artist dismayado sa mga kandidatong gumagamit ng kanilang kanta ng walang pahintulot. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.